Kamusta? Ako nga pala si GH Tech at sa video na ito, magbibigay ako ng GPU at RAM price update ngayong August 2026. Titingnan natin kung alin ang bumaba, alin ang tumaas, at alin ang hindi na practical bilhin base sa mga presyo na nakikita natin ngayon. Marami ring pagbabago sa availability ng older GPUs habang patuloy naman ang paggalaw ng presyo ng newer models. At tandaan na kung may coins at voucher, gamitin nyo para makatipid pa. At kung gusto mong mahanap ang item, gamitin mo muna ang camera search function ng Lazada. Hindi pa tayo monetize eh. That said, ano pang hinihintay natin? Let's do this. Simulan natin sa AMD. Ang RX 6600 ay halos wala na talagang brand new stock. Pero may isang listing pa akong nakita na bagong unit. Ito, 18,000. At sa presyong yan, hindi na talaga siya worth it. 5 taon na yung GPU na yan. Overpriced pa ang presyo. Mas mabilis pa dyan ng RTX 5050. Ang RX 6700 XT 12GB naman, wag na nating hanapin dahil matagal nang nawawala yan sa market. Maganda kasi ang price to performance niya nung unang labas niyan, kaya talagang nabili agad lahat. Isa yan sa mga magandang choice noon, pero hindi na realistic option para sa bagong build ngayon. Ang RX 7600 naman ay parang biglang nagbabalik sa listings. Pero kahit may stock ulit, hindi ko pa rin ito may recommend sa presyong 21,450 pesos. 8GB lang yan at masyado nang mataas ang presyo kumpara sa ibang available na options. Ang RX 7700 XT at RX 7800 XT naman ay hindi na rin binebenta ng brand new. Punta naman tayo sa RX 9060 XT. Ang 8GB variants ay dating nasa around na 23,664 pesos noong June. Pero ngayong August 2026, nasa 25,999 na. 26,000 na. Tumaas pa ang presyo. At ang problema, masyado nang maliit ang difference nito kumpara sa 16GB version. Kaya para sa akin, hindi practical ang 8GB variants sa presyong yan. Ang RX 9060 XT 16GB naman ay nasa around 30,000 pesos noong July. At hanggang ngayon, nasa around 30,000 pesos pa rin ngayong August. Same price pa rin at posibleng hindi na masyadong gumalaw ang stock dahil mataas ang presyo. Kung desperado ka, pwede na to. Pero kung ako sa'yo, maghanap ka ng deal. Tandaan na nasa around 25,000 pesos lang to noong mga nakaraang buwan. Naalala nyo, nung kino-cover natin, noong mga nakaraang buwan, 25,000 lang yan. Kaya mas reasonable na sana makuha mo yan ng 25,000 pesos. Around 25,000 pesos. Or wag ka nang bumili ng GPU, hindi magandang bumili ng GPU ngayon, masakit sa ulo ang mamahal ng GPU. Miski yung mga low end, yung pag hinawakan mo para kang may laruan ng bata, yung parang laruan ng bata, parang basura, 16,000 ang presyo, naman. Nagloloko na ata tayo dito. Anyway, sa RX 9070 XT 16GB naman, ay dating nasa around 57,000 pesos noong July. Ngayon, bubaba na yan, around 55,000 pesos. So maliit ang pagbaba, pero overpriced pa rin para sa karamihan ng buyers. May bago rin tayong GPU na kasama ngayon, actually ilang buwan na rin, RX 9070 GRE. Noong July 2026, nasa around 42,000 pesos yan. At ngayon, August ay bumaba na sa around 40,000 pesos. Bumaba nga ang presyo, pero sa ganitong level, hindi pa rin siya may re-recommend dahil mataas pa rin kumpara sa performance at sa ibang choices. Sa Intel naman, wala na akong makitang available na Arc D580. Ilang buwan ko nang binabantayan, talaga hindi na siya bumabalik. Kaya hindi na rin natin siya maisasama bilang practical na option ngayon. Punta naman tayo sa Nvidia. Ang RTX 3050 6GB ay dating nasa 12,670 pesos noong July 2026. At ilang buwan bago yon, nakita natin ang presyo na ng 11,000 pesos lang. Ngayon, August 2026, makyat na sa 14,000 pesos ang presyo niya. Sa ganyan presyo, hindi ko na rin ito maiko-consider para sa bagong gaming build. Ang RTX 3060 12GB naman ay parang nagbabalik sa market. Pero this time, may nakita akong iBoman branded unit na ang presyo ay 19,200 pesos. At kung lagi kayo nanonood ng price update natin, alam nyo na lagi ko sinasabi, nung mga nakaraang buwan lang ay 16,000 pesos lang yan. 3060 12GB. So bumabalik pero tinaas nila ang presyo. Pero tingnan nyo rin to kung ibababa nila ang presyo around
16,000 pesos, 17,000 pesos, tapos gamitan mo ng voucher, pwede na siguro yan. Kasi spoiler alert, tumaas ang presyo ng RTX 5050. Hintayin natin, cocover din natin yon. Okay, sige na nga. Ito, RTX 5050 8GB ay dating nasa around 17,642 pesos. At sa presyong yon, hindi ko may re-recommend yung masyadong mataas ang presyo. Ngayong August 2026, umakyat pa ang presyo sa 21,400 pesos. So, hirap na i-recommend yan. Pero kung naalala nyo, nung ang nakita natin ang presyo ng RTX 5050 8GB ng 15,000 pesos lang, nirekomenda ko ito, although masakit sa puso ko, wala tayong magagawa eh. Mura na yan ng 15,000 pesos. Pero after just a month or two, ay 21,400 pesos na. So, ang RTX 5050 8GB ay hindi recommended na ngayon. Ang RTX 5060 8GB naman ay dating nasa around 20,500 pesos noong July. Ngayon, August, nasa 26,637 pesos na. Ibig sabihin, tumaas ito ng around 29.9% in just 1 month. Sa ganitong increase, mas lalo itong naging mahirap i-recommend. Ang RTX 5060 Ti 16GB naman ay dating nasa around 40,000 pesos noong July. At ilang buwan lang bago yun ay nasa around 29,000 pesos lang, no? Mura pa nun. Ngayon, bahagyang bumaba sa 39,378 pesos. So may konting pagbaba, pero overpriced pa rin siya. Not worth it. Isa sa mga dahilan kung bakit tumaas ang presyo ng ilang Nvidia GPUs ay ang limitadong supply. Uulitin ko lang sa inyo ha, kapag kaunti ang bagong units na pumapasok sa market habang patuloy ang demand, lalo na sa AI, tumataas ang presyo habang nauubos ang available na stock. Pero kahit ganoon, hindi ibig sabihin na kailangan nating bilhin agad sa mataas na presyo. Ngayon, punta naman tayo sa RAM. DDR4 noong July ay bumaba ang presyo. May nakikita tayong 2133 MTS na DDR4 8GB na nasa around 2,200 pesos. Sa ganitong presyo, okay na siya para sa compatible na budget build. Hindi mo na kailangang maging choosy kung basic gaming or everyday use lang ng target mo at compatible naman ang motherboard. So ngayong August 2026, biglang nawawala at bumabalik ang DDR4 listing sa Lazada. For some reason, parang Christmas lights. Kapag may stock, may pagkakataong bumabalik sa around 2,200 pesos ang presyo, tapos bigla siyang nawawala. So wala kang mabibili. Meron naman, ang presyo ay 3,500. Wag kang bibili ng DDR4 8GB ng 3,500. Naluluko ka na. Anyway, overall, relatively stable pa rin ang DDR4 pricing. Pero kailangan mong bantayan dahil may mga deals na lumalabas at nawawala. Para sa SSD naman, relatively stable pa rin ang presyo. May mga 120GB SSD na nasa around 900 pesos bawat isa. Kung basic storage lang ang kailangan mo, pwede na yan. Bumili ka ng dalawa, isa sa OS at isa sa games. Install, uninstall. At panghuli, DDR5 8GB. Dati nasa around 6,300 pesos ito. Pero ngayon, August 2026, umabot na sa around 8,000 pesos. So tumaas pa lalo ang presyo. Kung gagawa ka ng bagong DDR5 na build, suggest ko lang sa'yo na huwag ka nang mag-build ng DDR5. Magdasal ka na lang na mag-pop ang AI bubble at napakadami nating suddenly supply ng RAM, babalik ang DDR5 8GB sa presyong 1,500. Ay, sarap. Gagawa ulit tayo ng madaming build videos. Ay, pangarap lang. So overall price check ngayong August, karamihan ng GPUs na tinitingnan natin ay mataas pa rin ang presyo, lalo na ang ilang Nvidia models at higher-end AMD cards. Sa RAM naman, relatively stable ang DDR4 pero limited ang availability, habang ang DDR5 ay patuloy na tumataas ang presyo. At sabihin ko lang sa inyo ha, hindi ibig sabihin kino-cover ko na iniinganyo kayo na bumili kayo ng mga to. Pinapakita ko lang sa inyo yung presyo. Huwag kayong bibili ng GPU ngayon, pati ng RAM. Sobrang mahal, hindi practical bumili ng mga PC parts ngayon. Kung makukuha mo ng second hand sa kakilala mo, yun na lang gawin mo. Kasi out of hand na talaga ng presyo ngayon ng PC parts, hindi na maganda. Hindi na nga ako masyadong namomotivate na gumawa ng build videos, gumawa ng videos tungkol sa mga PC. Kasi anong gagawin nyo? Wala ka naman mabibili mura. Ayaw nyo naman ng second hand. Nandidiri kayo.
Ako, okay lang ako sa second hand. Laki ako, gamit, puro second hand ang gamit ko. Okay, so kung may mga tanong kayo tungkol sa video na ito, comment nyo lang sa baba. Maraming salamat sa panonood. Ako ulit si GH Tech. Hanggang sa muli.